Hello, welcome back sa isa namang bagong edisyon ng The Parokyanos Show. At ako nga po pala si Lem. Welcome sa episode 15 ng programa. At maraming salamat syempre dahil sa warm reception at dun sa suporta. Ngayon nasa YouTube na tayo. At sa Spotify, nasa Amazon at nasa Apple Podcast na rin tayo, boy. At maraming salamat po. Kung may comment section, katulad sa Spotify, mag-leave lang po kayo ng comments. At the same time, pwede po kayo mag-rate. At sa YouTube, pwede rin po kayo mag-comment. At from time to time, binabasa po namin yan. At malay nyo, baka ma-feature po kayo sa mga susunod na episode. Syempre, kasama yung username nyo, mababanggit yan. At kasama ko ngayon, syempre, ang aking walang iba, ang aking co-host na matigas, ang kagilagilalas, matikas, Chris Bermejo in the house. Yon, goods ba kayo mga parokya? Ito na yun. Bagong episode, bagong buhay na ba? Di pa rin ako makaget over sa last episode natin. Kasama si previous episode natin, kasama natin sila AIDS at si RJ na sana maging maganda. Maging maganda ang kalalabasan ng pagtanggap ng mga makikinig sa atin. Kasi sabi sa akin ni Admin Levin, wag ko na daw i-edit, ilabas natin yung baho natin kasama ng mga guests. At pero iba yung take sa ni Yahoo Google tinatanong niya ako noong nakaraan, bossing, magbabagong buhay na ba kayo? Grabe yung dalawang episode yun. O kaya dahil dyan, na maging episode namin ay magbabagong buhay na kami. Maglalaylo kami kasi naging maharot kami at sobrang gas. Hindi, on a serious note, Chris, ano bang gusto mong pag-usapan? Anong gusto mong pag-usapan para sa ating mga makikinig? Lalo na kung gusto nila makinig ngayon at first time nila makikinig, anong gusto nating pag-usapan ngayon? Ay, ito nga, na-check mo ba yung email natin, O kaya parang may pinadala may sinisenyas kanina si Yahoo Google, may letter sender. Hindi yun. Hindi yan. Next episode yan. Alright, so nagkagulo na naman po kami. At hindi yan. Yung isa. Ay! Kasi nga babagong buhay nga tayo eh. Ay, ano nga ba yan, Kasi pinapa-advance ni Yahoo Google yung letter sender. Baka medyo sa kanya eh. Siya yung napag-utusan at urgent. Ano ba yun? Sige, dahil urgent yan na pabasahin na natin ang pinadala. At alright, at may babasahin po tayong pinadalang sulat. Hindi ko alam at pero maraming salamat sa bilang sa pagtitiwala sa Parokyanos Show, sa inyong pagtitiwala na magpadala ng letra sa amin at paano namin na para minsan for some point in time naging tayo intellectual na magbibigay payo, pero sige, try natin sa abot ng ating mga kaya, magbibigay tayo ng ng takes dito sa pinadala nating letters. Ay, ito pala ito pala yung background. Pinaano pala kay Yahoo Google. Siguro, nasa circle of friends niya, kailangan daw ng tulong. Kaya pala pina-urgent niya sa atin. Alright.
Pero sana mabutan pa to sa ano, pag nilabas tong episode. Pero ito na. Itago na lang natin siya sa pangalang Cutie Fruity 18. Kasi hindi natin pwedeng disclose yung mga pangalan. Oo, hindi pwede. Oo. So, ayan. Maraming salamat, Cutie Fruity, pero ito yung sulat niya. Dear Parokyanos, hindi ko alam paano sisimulan tong letter na to. Pero sana matulungan niyo ako. Wait, teka. So, namatay yung ano ko. Meron po akong gustong idulog sa inyo at gusto ko pong malaman ng inyong tingin para dito. Teka, mamatay yung cellphone ko. Meron po akong boyfriend. Bago lang po kami. Masaya naman po kami. Pero ngayon po kasi magkahiwalay po kami. And ngayon magkahiwalay kami, medyo nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Aminado naman ako na lahat ng ibang bagay niya ay hindi ko rin nasusundan. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, pinipilit kong intindihin siya. Pero siguro dahil din dala ng kalungkutan ng Kalungkutan siguro. Oo, bilang magkahiwalay, nakakapag-isip din ako ng bagay na hindi dapat maisip ng isang girlfriend. To the point na minsan nawawalan ako ng tiwala o dahil minsan na lang din kami mag-usap kapag hindi siya nag-message agad. Bago kami magkahiwalay, sinabi din namin sa isa't isa na lagi kaming mag-uusap para lang maibsan yung kalungkutan ng pagkakahiwalay. Dumating na rin sa point na ilang beses kami nag-aaway, pero hindi nagkakaayos din kami kasi alam ko naman na matino ang boyfriend ko. Alam kong dadadala lang din ako ng pag-overthink dahil magkahiwalay kami. Ayun lang. Maraming salamat. Sana at sana mabasa po ninyo ito. Long live. Talagang nabasa na yan. Emergent More power sa inyo, the Parokyanos. Cutie Fruity 18. Ayun. Maraming salamat, Cutie Fruity. Cutie Fruity. Talagang nabasa yan kasi pina-urgent po ni Yahugel sa amin. Iba palang episode sana i-re-record. Kaso inabot. Dinotify ko daw si Paring Lem na pero iba dapat yung episode ngayon. Pero sige, dahil urgent siya. Urgent. Oo. Maraming salamat, Cutie Fruity, sa tiwala sa amin. Oo. Ikaw bilang love expert, Chris. Bakit ako? ikaw mauna. Di ako naman, sa akin naman, sa una kayo hindi nagkakaunawaan. Kasi nga, nasabi naman niya bago sila. Pero yun nga, pagkatiwala mo yung partner mo, alam mo naman din sa sarili mo na na alam mong totoo siya sa'yo at mabait naman siya o sa pakiramdam mo, hindi ka naman niya sinasaktan talaga. At sabi mo nga, nadadala ka ng pag-overthink mo dahil magkahiwalay kayo. Pagkatiwalaan mo lang. Kasi din naman yan, malay mo, nabanggit din naman niya na hindi kayo kumbaga di ka makakonect sa kanya. Sabihin natin na siguro may mga hilig siya na na hindi niya hindi mo gusto or yung gusto niya hindi mo rin nagugustuhan. Siguro nandun pa kayo sa nakakakilala na kayo bilang bago. Pero normal yan, dumadaan naman din talaga lahat ng mga relasyon sa ganyan. Siguro ang exercise nyo lang tiwala sa isa't isa. At sabi nyo nagkaisa mo kayo, good for the both of you. Ayun, sa akin yun. Ikaw, Chris. Yun nga, napakinggan ko nga yung binasa mong letter from the letter sender na si Cutie Fruity.
ano pa rin, di ba? Parang perks of being in a LDR or long distance relationship nga naman. Yun nga, tama ka. Tiwala. Then, kasi ngayon pa kayong, bakit ngayon pa kayo, kung naging kayo na, ngayon pa kayo nawawalan ng trust or tiwala, nag-take na kayo ng risk. Nandiyan. Risk na yun yung relationship nyo ay under the circumstances na malayo nga kayo sa isa't isa. Long distance relationship nga Yun nga. Parang, siguro yun, trust. Tapos, syempre yun, carried by love din. Love and trust naman sabi. Parang may nabasa din kasi akong libro na shinare sa akin ni Yahugel. Parang Greek mythology story siya tungkol kay Cupid at Psyche. Sabi nga naman, love cannot live without trust. Kaya salamat kay Yahugel dun sa libro. Babasahin ko pa yun sa susunod. Bakit kailangan mo ba niya? Kailangan mo ba niya? Hindi, kasi hiramin ko na yung paborito mong word partner, yung fascination sa mga ganong klaseng literature. Hindi ko na nga ginagamit Tapos, nasa gitna, nabuklat ko doon sa pinakagitna na part ng libro. Yun, sakto, sabi ko, parang, gamitin ko na din dito kasi, gamitin ko na nga dito. Sa makto na nakababasa ko lang, tapos ito pala yung pinapa-urgent ni Yahugel sa akin. So, yung pinapa-urgent ni Yahugel sa atin. So, yun nga, love cannot live without trust. Tapos, tungkol naman doon sa hindi siya makakonect sa humor. Parang ko eventually naman makaka-cope up ka din naman sa kanya. Or vice versa. Kasi, syempre, diba? May mga humor or things or habits ka din na hindi rin naman nagigets ng partner mo. So, ganun din siya sa'yo. Ganun din kasi baka tama din baka kasi magkaiba sila ng circle na nakasanayan, ganyan. Tapos bigla kayo nagsama. Siguro nandun yung nag-i-influensyahan kayo sa isa't isa ng mga hilig nyo, ganyan, interest. Hindi siguro hindi lang humor, boy. Siguro kahit di humor, kahit yung lifestyle na lang in general. Kasi nandyan yung mahilig siguro. Yung isa mahilig lumabas or gumala, yung isa hindi. Yung isa mahilig manood, yung isa ayaw, ganyan. Yung isa gusto bumangon ng maaga, yung isa ayaw. Yung mga ganun mga bagay siguro. Yung mga parang ito yung take ko dito pare. Yung i-workout muna nila siguro since bago pa lang sila, di ba, par? Medyo bago pa. So, i-workout muna siguro nila yung common denominator nila. Bakit ba sila nagkaroon ng interest sa isa't isa tapos turn into love na? Parang doon sila muna mag-work kung ano yung mga gawa na lang siguro sila Venn diagram, nakaganon. Yung mga nakaganon parang yan. Yung mga similarities and differences siguro. I-work muna nila yung similarities siguro. Tsaka pag eventually cope up sila doon naman kasi pareho sila ng likes, dislikes. Tsaka nila i-set. Tama ba yung word na settle? Or pag-usapan yung mga pagkakaiba nila. Siyempre, di mo naman agad-agad na i-feed or ipapasubo ko yan. Hindi naman. Hindi naman ina-snap, makukuha mo na agad siya or makaka-adapt agad Oo. Yung i-feed sa kanya yung mga likes mo or habits or yun nga, humor na din. Sinabanggit din niya yung humor. Yun nga, yun yung isa kakilala ko. I-share ko na lang din yung kakilala ko. Yung kakilala ko kasi, may differences din sila with his karelasyon. Hindi naman, yung kakilala ko kasi, sports fan. So, di naman niya minadali na ma-hook din yung partner niya sa kinahiligan niya. Eventually, sinasama-sama lang sa ganito, sa ganyan. Medyo nakikita na rin nung partner niya na enjoy yung partner niya doon sa nandun yung wala namang mali.
Wala namang bad implications na nangyayari din sa relationships nila. Eventually, nakahiligan na din nung partner ng babae yung same din yung yung ginawa din ni girl dun sa kakilala ko. Ayun, going strong naman sila. Parang eventually naman din makukuha. Parang di ko alam i-take ko na lang din sa sports siguro, sa football. Pacing lang siguro. Pace. Hindi pacing, baka siguro it's just a pace lang. Parang yun nga, wala masyadong madali. Pero hindi kaya pero sana hindi to the point na dumating yung intimidation na halimbawa, mahilig sa sports yung lalaki, tapos siguro dahil hindi gusto nung partner niya, parang kailangan niyang i-imply sa kanya na kailangan maging mahilig ka rin. Hindi naman wag naman sana dumating sa point na ganun. Oo, hindi naman. Kasi medyo toxic yun. Pero ang nun, basta maging masaya lang siya or kung maging panatag siya na kung hihilig ng partner niya, tapos alam naman niya yung circle of friends niya, alam naman yung ginagawa. Tsaka naman niya, nasa discretion naman din ng mismong lalaki yan or ng babae. Kung yung partner mo is medyo hindi nga makakonect sa'yo, tapos yun nga yung naging unang concern niya sa'yo, ganyan, yung kung ano yung hilig mo, tapos di niya gusto. Tapos parang, kung ikaw naman sa sarili mo, alam mong in the end, magkakaroon din ng negative na implication yung yung ginagalawan mo. In the long run, baka maging cause talaga ng away niyo kasi sa ngayon nakikita mo siyang masaya, pero syempre ikaw may partner ka at nakita mo ayaw niya nun. Tapos ikaw naman, kahit gusto mo siya, kahit na nakikita mong may mali doon, medyo yun yung talaga yung hindi talaga okay. Kaya ikaw, kung alam mo naman sa sarili mo na na mabuti ka at mabuti naman yung mundong ginagalawan mo, kahit naman ayaw ng partner mo doon, explain mo maigi, ganyan. Kung maganda nga, kung wala naman siya hilig, paalam ka, ganyan, minsan, ganon. Minsan bumawi ka, ganyan. Kung pinayagan ka kahit ayaw niya, pero pinayagan ka, ibig sabihin may tiwala siya sa'yo. Tapos kung pinayagan ka dun sa hilig mo na ayaw niya, edi bumawi ka nung i-treat mo, ilabas mo, ganyan. Thank you kasi pinagbigyan mo ako. Pero pag pinayagan ka, huwag ka naman yung sumagat din, yung, di ba? Oo. Walang abusuhan, parang huwag mabusuhin. Lalo na kung sabihin natin na na may, for example, sa atin sa football fan, may games talaga na 3:00, ganyan. Pag sinabing, syempre pag pinayagan ka ng 3:00, ganyan, wag naman yung sunod-sunod na puro 3:00, alis ka, tapos baba, wag naman ganun. Timbangin mo din. Oo. Saka par, piliin mo yung give and take nga, par. Oo. Binigyan ka ng pabor sa kunyari may lakad ka, pinayagan ka. Siguro sa sunod naman, siya naman yung may parang suggestion na lakad. Go ka din. Diba? Go ka din, samahan mo. Ganyan, yun yung mga bawi mo. Natawa nga ako paano kung dumating yung time puro 3:00, puro paalam mo 3:00. Syempre, kahit bumabawi ka, pero aalis ka ng ganong oras, syempre nag-aalala yun. Tsaka baka may iba na pakiramdam nun. Oo, ba't lagi ganun? Lalo na yung letter sender, par, sabi niya nag-overthink daw siya. Diba? Yun nga yung, kung alam mo nag-overthink yung partner mo, bigyan ng bigyan mo na security. Di ba kung may mga ganyan, for example, sa atin, mga 3:00 yung di piliin mo yung may magandang 3:00 na na marami ring pupunta, ganyan. Kung gusto mo, sama mo, di ba? Para mawala yung agam-agam. Nabanggit natin kanina, knowing know your differences. Syempre, part ng pagkakakilala niyo sa mga pagkakaiba niyo. Syempre, mo rin siya.
Siyempre, Para, yun nga, kung hindi naman siya, for example, hindi gumagamit na lang tayo ng mga examples, pero, yun nga, kung para hindi, oo, para, kumbaga may logic, kasi wala tayong logic eh. Pero ano, for example, kung hindi naman siya mahilig sa sports, ano, tapos niyaya mo ng, I mean, niyaya mo, okay na yung isang beses, pero kung, for example, puro 3:00 yung laban, ikaw, ano ka na lang, ang gawin mo na lang, kung gusto mo talaga manood, na hindi siya nag-worry, or parang hindi siya magtatrim ng ikaiisip niya, hindi manood ka sa bahay mo, tabihan mo siya, paalam ka pa din, ah, manonood ako, labs. Manonood ako labs, pero hindi ako alis, dito lang ako sa tabi mo. Pagkatapos, papatayin ko na din. Di ba? Tapos yung walang, kumbaga yung comfort niya, yung peace of mind niya na na secure mo. Or halimbawa, kung may ganyan na special event, ganyan na kung wala namang ibang lakad, paalam ka. Pero kung halimbawa, sabi na, ito paano pag dumating, may final, ganyan, or for example, big event. Ikaw may big event ka. Tapos biglang siya, niyaya ka na. Niyaya ka niya last minute. Kasi syempre, wala naman sa plano niya yan. Ikaw lang yung may plano. Paano niyaya ka? Ikaw, kung sa'yo mangyari, anong gagawin mo? Pag yung tipo, ano yun? minsan pag hindi ka minsan pag dumating sa point na pag humindi ka, magagalit kayo kasi magagalit siya kasi ngayon pala naman siya nag-iatos yung pinagbigyan. Yun, siguro kung ako yung nasa sitwasyon na gano'n. Though, yun nga, pinagbigyan niya ako eh. So, ako naman din. Syempre, parang return the favor. Syempre, sasama. Tsaka, doon ko na din siya makikilala siguro ng husto. Kasi, yung mga activities or yung mga ganap sa buhay niya na isasama ka niya. Eventually, di ba, bakit naman eventually? Pero, kapag nandun ka na sa, schedule na yun or makikita mo na yung mga niya, likes or dislikes or kahit yung konti na part ng pagkatao niya. Kasi, di ko alam magiging logical ba tayo? Magsiset lang din ako na example. Kaya siguro yung trip or gusto ng partner. Ilagay ko na lang sa sitwasyon siguro na babae yung gagawin kong character. Nanood ng K-pop concert. Yan. Kasi ang taas ng views natin sa YouTube tungkol dun sa K-pop eh. Yeah. So, yun, K-pop concert. So, ikaw naman, guy, di mo trip eh. Kasi metal boss ka, metaling goose, metal ka. So, hindi mo trip yung genre. Dahil syempre may common kayo, bakit kayo naging mag-partner or nagustuhan yung isa't isa. Tapos labas yun, kumbaga doon sa Venn diagram, labas siya doon sa pinaka-center na bilog. Pagkakaiba niyo yun. Parang mo na din na, sige nga, try nga return the favor. Oo. O kasi di mo rin naman panararanasan ano yung atmosphere, ambience na isang K-pop concert kasi nandun ka sa mga rock festivals or mga music laban or mga diba? Iba yung atmosphere din. Try mo din siguro. Then, pansinin mo lang din si partner mo. Kung hindi niya pa rin magustuhan, okay lang. Pero at least, nabigyan mo siya ng chance na Tsaka, yun din, yung sa girl, pansinin ni guy na metal si K-pop girlfriend niya. Ano yung mga nagiging reaction niya dun sa ambience ng K-pop concert. Eventually, makikita niya ito yung kasi dito siya masaya kasi ito yung mga niya nakaka-attach dun sa personalities niya or So, makikilala mo din siya. Usually, di ba, sabi daw, may binigay uli sa akin si Google na booklet Parang sa psych naman tungkol sa psychology.
nakaka-affect din daw sa isang personality or moral ng tao yung kinaano niya yung lugar na pinupuntahan niya or yung kinabibilangan niya. So, Parang ano na rin yan tell me your friends, di ba? Parang gano'n na rin yan Oo, may gano'n na rin connotation na. Same logic. Oo. Now, why, ano nyo na din, return the favor. Kasi, yun nga, give and take lang din naman yan. Kasi kung puro give lang, tapos take, imbalance yan May nangyari, may na-experience na din ganyang, karanasan. Pero, oo, sa akin, personally, meron din. Pero sa ibang tao ko din nakikita siya na malaking... Ano kasi yan? Parang social norm din kasi yan talaga. Oo. Yun. Doon mo na din makikita anong klase. Bakit naman kung anong klaseng tao. Kasi kung anong klaseng individual na lang si partner mo. Pagkatiwalaan mo, ganyan. Bigyan mo na. O nga. Yung naisip ko nga dyan, tama. Tama yung mga nakuha natin dyan Pagkatiwalaan mo, kasi partner mo pa rin naman yan. Pangalawa, bigayan kayo, ganyan. Tapos, pangatlo, pag pinagbigyan, huwag abusuhin para makaulit, ganyan. Pero yung talaga, tiwala talaga yung malaking factor dyan Tiwala tsaka self-contentment. Self-contentment, kung pinagkakatiwalaan ka, ikaw, wag mo nang abusuhin. Oo. So ayun, medyo napaisip si Chris at na medyo napaano din ako tama. Di pag ano rin kasi parang ang ano rin kasi pag parang yung common na galaw din ng society rin kasi masasabi mong ewan ko parang kadalasan na ngayon kung anong nakikita ng mga couples sa social media na dapat gawin ng mga couple, parang ginagawa, hindi ba isa ring factor na, isa ring mga bagay na nagpapa-overthink din kasi yun. Now, parang mini-mirror mo yung relasyon mo sa relasyon ng iba, kung nakikita mo silang maganda, tapos gusto mo rin mangyari sa inyo. Parang ang toxic lang kasi para kayo may ginagawang kawangis or tinutularan na dapat kayo yun kasi unique kayo and at the same time syempre yung nakikita mo naman dun sa iba syempre di naman magpapakita ng pangit yun sa relasyon nila syempre puro magaganda ipapakita nun. Filtered na yun once na nilalabas nila sa mga sockmet or sa mga sinishare nilang stories outside. Filtered na yun. Pero kayo naman internally naman makakaintindihan So, nasa inyo naman yung usapan. Yun nga, para makatulong talaga, gawa talaga kayong Venn diagram. Pero biro talaga. Mag talaga kayo. Usap sa mga differences and similarities talaga. Tama. Oo. Ay, goods ka dyan, goods Chris. Siyempre. Oo, parang na-lecture ni Yahugel Di ka naisip ko nga yan. Oo. So, sana cutie fruity, magkaroon ng linaw sa yung isinangguni sa amin. Kasi medyo first time din kaming nag-love advice, pare. First time. Para tayo naging Papa Jack Pero ikaw, baka may gusto ka pa sabihin? Wala. Wala na. Oo, first time natin. First time yun, nakaka-shock. Cutie fruity, ikaw lang nakapagpagawa sa amin Oo. Para tayo naging love guru, love expert na in no time So I guess mag-uusap tayo mamaya yung Google. May hidden agenda ka dito yung Google Oo So I guess that's it for the episode 15. Kayo po mga nakikinig, kung meron po kayong hot take din doon,
Once na nailabas po sa Spotify, mag-leave lang po kayo ng comment. Pag sa YouTube, di ba, mag-comment lang din po kayo. Baka pwede tama natin... yun, para hindi lang tayo yung makatulay Cutie Fruity. Oo, tsaka engagement yan, malay mo, naghahanap siya ng kasagutan. Kasi, yun nga, pag nag-overthink din, minsan alam niya yung sagot, pero Kumukuha siguro, pa siya ng parang kumukuha pa siya ng validation pa sa validation. or para lang, maging articulate pa yung siguro yung nalalaman niya sa iba. Pero, ayun, hoping for the best sa'yo, Cutie Fruity. At, grabe, nakaka-tension First time talaga. Pero, ayun, available na po kami. Again, available na po kami sa Spotify, for Apple Podcast at sa Amazon Podcast. Sa YouTube din po, available din kami. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na episode mula sa akin at kay Chris na aking partner. At welcome po sa sa parokya. Mabuhay po ang parokya. At kita-kits po sa susunod. Salamat. Ingat. Paalam. Magkakalimutan yung Venn diagram.